Yo mga boss, huwag ka munang mag-i-skip. Meron tayong susuriing video, isang exploration sa tinatawag na Condemned Church sa Pangasinan. Ito ay nakuhanan ng ating kaibigan na si Boss Benok TV. Subscribe kayo sa kanya, Boss Benok TV. At hindi ko na ipe-play yung hindi ko na ipe-play yung full exploration niya. Kasi doon lang tayo magpo-focus sa kanyang captured. So kung gusto nyo mapanood yung full video niya, ay ilalagay ko na lang sa description yung link ng kanyang full exploration. Ngayon, meron siya ditong isa itong condemned church na sinasabi na meron siya isang misteryosong nakuhaan sa kanyang pag-e-explore at meron siyang tila namataan na isang puting figura. Sa unang tingin isa na naman itong klasikong paranormal encounter. Ngunit habang mas pinag-aaralan natin ang footage, mas maraming tanong ang lumabas kaysa sa sagot. Multo nga ba ang nakita? O isa lamang itong tao na hindi agad napansin ng camera? Tara, samahan niyo ako. Imbestigahan natin. Smokey TV, ang tinig ng katotohanan. Sa bawat lihim at teorya siya'y lumalaban. Sa bawat video at reaksyon di nagpapadala. Katotohanan lang, ito ang kanyang tala. Panoorin nating mabuti ang bahaging ito, ay may mapapansin ng isang maputing figure sa may pintuan ng simbahan. Hindi ito basta liwanag lamang Sa unang tingin, para talaga tong parang taong nakatayo siya na nagmamasid sa direksyon ng camera. At dito na nagsisimula yung haka-haka ng mga manonood. Panoorin natin So disclaimer lang ipinasa niya sa akin itong video na ito at hindi naman niya sinasabing paranormal ito. So sabi niya, bahala ka na, pag-aralan mo na lang kung ano yung masasabi mo. So tingnan natin. Ito nga palang video na ito ay in-enhance ko na kumbaga pinaliwanag ko na siya kasi ito yung original video niya Ayan. Yan yung original video. So in-enhance ko na. So dito tayo. Saan ba yung daan? Dito. Ayun, binilugan niya. So kung sa original video nyo, papanoorin dito sa kanyang YouTube channel, eto siya. Malaking pagkakaiba, di ba? So ito yung aking in-enhance. Ito naman yung sa original video. So kung sa original video natin siya ipe-play, tingnan natin. Halos halos hindi siya kita, di ba? Dito. Ayun rewind natin Ayan Dito. Halos hindi siya kita, di ba? Pero kapag dito tayo sa sa atin, dito sa video ko. Okay, sige. Ayan. Thank you. Yan yung mga kabataan dito. So rewind natin Pag-aralan natin mabuti Dito. Ayun. Kita nyo? Merong white figure na nakuhaan sa camera. Tuloy natin. Dito. Okay, sige. Thank you. Ayun kita nyo? Kung sa original video yan, mapapansin nyo rin naman. Pero siyempre, iba kasi yung iba kasi yung lightning effect kapag yung ikaw yung nandyan tapos madilim yung nakikita mo. Madilim yung, may ilaw sa loob pero madilim sa labas. So hindi mo talaga siya mapapansin. Yan yung mga kabataan dito, mga kasama. Sige ba? Ayun. Nawala siya, di ba? Tingnan nyo nawala siya Pero ito, ni-rewind niya Ayan. Kung mapapansin nyo, para siyang taong nakatayo na nakasuot ng mahaba.
So hindi natin alam kung ano yung suot niya. Ayan, kung mapapansin nyo, para siyang taong nakatayo at nakatingin sa kanya, no? Pero kasi sa video niya madilim, kaya possible na hindi niya nakita ito. Possible na hindi niya napansin ito. So tiningnan ko yung YouTube nito, 4 months ago ito. 'Di ba? 4 months ago ito. So ibig sabihin, maaaring may nagsabi lang sa kanya or nung review niya, tsaka lang niya nakita. Hindi ko alam baka ngayon lang din niya sinabi sa akin. Pero nung tinignan ko yung video niya, 4 months ago na ito. So tingnan natin ulitin natin. Ba yung daan? Saan ba yung daan? Dito. Ayun, di ba? Okay, sa ano muna tayo, no? Sa believer side muna tayo. Para sa mga naniniwala sa paranormal, hindi lahat ng apparition na nagpapakita na malinaw o matagal. May mga pagkakataon na ang isang espiritu ay nahagip lamang ng kamera sa tamang oras at tamang anggulo. Sa kaso ng puting figura sa condemned church, sa simbahan, maaaring sabihin ng mga believer, hindi mahalaga kung ilang segundo lang itong nakita. Ang mahalaga ay malinaw na hugis ng tao na hindi maipaliwanag agad sa unang tingin. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba nawala habang papalapit ang kamera? Isa ito sa pinakamalakas na punto ng mga believers. Ayon sa ilang paranormal researcher or investigator, may mga aparisyon na nakikita lamang mula sa isang partikular na distance. Habang lumalapit ang tao, tila nawawala o humihina ang pagpapakita. May mga ulat din na full-bodied apparition na nakikita sa malayo ngunit nawawala kapag nilapitan na. Kaya para sa mga believers, ang pagkawala ng figura habang papalapit ang camera ay hindi nagpapahina sa paranormal theory. Sabi nila, maaari pa nga itong suportahan. Ngayon, bakit simbahan? Maraming believers nang naniniwala ang mga lumang simbahan ay may natitirang energy mula sa mahabang kasaysayan nito. Posibleng sabihin nila na kung may lugar na maaari magkaroon ng paranormal activity, isa na rito yung mga lumang simbahan or mga abandonadong simbahan na tinatawag nila, Hindi naman dahil masama ang simbahan, Siguro dahil maraming tao ang dumadaan or nananalangin at nagkakaroon ng mahalagang karanasan sa lugar sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang tanong natin, kung ito ay isang pareidolia lang, isang anino o shadow na tinamaan ng ilaw, bakit mukhang tao? Alam niyo, para sa mga believers, mahalagang detalye ito, May hugis ng ulo. May katawan, nakatayo sa isang posisyon na parang isang tao. Sasabihin nila, kung random na ilaw lang yon, bakit eksaktong parang taong nakatayo ang hugis? Ito ang isa sa mga argumentong madalas gamitin ng mga believers. Alam niyo, mula sa pananaw ng isang believer, hindi basta-basta maikakaila ang nakitang puting figura. Ang hugis nito ay kahawig ng isang tao. Kung makikita natin, hugis tao nga ito, At ang paraan ng pagkawala nito habang papalapit yung camera ay parang most likely kahalintulad ng mga ulat sa maraming paranormal encounters. Para sa ilan, isa itong simpleng tao. Ngunit para sa iba, maaari isa itong maikling sulyap sa isang bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. At dito, naghihiwalay ang pananaw ng skeptic at believer. Kung tatanungin natin ang mga videographer, photographer, or video analyst, kadalasan sila agad hindi pupunta sa paranormal explanation. Titingnan muna nila yung mga technical na dahilan kung bakit may lumilitaw na parang tao sa footage. Number 1 dyan, sinasabi nila pareidolia or pangkaraniwan. Pareidolia kasi ito yung phenomenon kung saan ang utak natin ay nakakakita ng tao, di ba? Mukha or katawan sa mga random na hugis. Yun yung tinatawag nating pareidolia, Halimbawa, yung mga ulap na parang mukha, madalas nakikita natin yan, mga puno na parang tao, di ba? Meron pa yung mga anino na parang nakatayo. Madalas yan, di ba? Pero sabi ng mga photographer, videographer, at saka video analyst, ito raw ay pareidolia.
Meron pa yung tinatawag nilang perspective shift. Ito isa sa mga pinakamalakas na paliwanag sa kaso sa video sa mga nakukuhanan Kapag kasi daw malayo yung camera, ang iba-ibang bagay ay nagmumukhang magkakadikit. Yung mga linya ay hugis na nagsasama-sama, 'di ba? Kapag lumalapit ka naman daw, gihiwalay yung mga bagay or naghihiwa-hiwalay na sila. At saka nawawala na raw yung dating hugis tao na nakikita sa camera Meron pa rin silang tinatawag na dynamic range exposure. Sa madidilim na lugar daw kasi, hirap yung camera sensor na balansin yung sobrang dilim at sobrang liwanag. Ang resulta kasi nito, kapag ganon, may mga bahagi daw ng frame na nagiging sobrang puti or yung tinatawag nating overexpose. At yung mga puting bagay daw ay maaaring magmukhang damit o katawan ng tao. Ayon ito sa mga video analyst at photographer, videographer Ito yung dahilan kung bakit may mga white figure na lumalabas sa low light exposure. Meron din silang tinatawag na compression artifacts. Kapag ang video ay ina-upload sa social media, nako-compress daw ito at bumababa yung bitrate niya, 'di ba? Yung mga detalye na nakakadagdag or nawawala sa frame. Kasi dahil dito, minsan yung mga puting bahagi na nagmumukha daw solid na figura kahit na hindi naman talaga. Isa pa dyan daw tinatawag nilang actual human presence. So, ito yung paliwanag na malamang napipili ng maraming videographer Kung videographer, photographer or video analyst Kung alam nilang may nakatira sa loob. Ang sasabihin nila bago kami maghanap ng paranormal explanation, kailangan muna naming alisin yung posibilidad na tao ngayon. Sa investigation world kasi may tinatawag na the simplest explanation that fits the evidence. Kung may ulat na may nakatira sa simbahan at ang figura ay hugis tao, nakatayo na parang tao, walang paranormal movement, na wala habang papalipit ang camera, mas maraming videographer ang magsasabi, mas malamang tao yan kasi umiwas sa camera kaysa multo. Ngayon, nang tinignan ko yung footage bilang isang paranormal reviewer, napansin ko na may mga technical na paliwanag na maaaring nating i-consider Ayon sa mga videographer at photographer, yung ang ganitong eksena ay maaaring dulot ng perspective sa ilaw or tinatawag na optical illusion. Konklusyon ko para sa akin, isa itong tao na malamang nakatira dyan. Una-una ko napansin, mayroong ilaw. May ilaw doon sa kinatatayuan niya sa loob. Pangalawa, napansin ko na naglalakad siya. Mula dito, napunta siya sa gitna ng pintuan habang lumalakad ang camera or video. Pansin nyo? Una siyang nakita dito. Ito yung original niya. Ito yung enhanced. Now, kung mapapansin nyo, dito siya nanggaling Ayan siya Ito yung buhok, ito yung katawan niya. Saan mo siya unang nakita? Diyan dito, sa gilid. Ngayon, nung habang lumalapit si Boss Beno, kung makikita nyo, umusad siya Umusad siya Dinina, dito siya Pero hindi natin baka camera angle Pero mapapansin nyo, umusad siya At tapos mamaya mapupunta na siya sa gitna. Ayun, nalibang yung camera. Nalihis ang camera. Ayun mapapansin nyo, ayun na siya Ayun na siya Isa pa. Ayun, nakatayo na siya doon. From there, napunta dito. Ngayon, nakatayo na sa gitna ng pinto. Bakit ko sinasabi to? Kasi mahalaga to Ito, mapapansin natin na naglakad siya. 'Di ba? Naglakad siya. So ganito hindi siya hindi siya lumutang or hindi siya nawala. Kasi ganito hindi siya nawala sa screen at kabod nakita na lang doon. Kasi kanina pa natin siya nakikita 'Di ba? Nakita natin siya dito, pumunta rito. Then habang papalapit si Boss Beno, nandito na. Para siyang naku-curious Siguro sabi niya, sino kaya to? Nung ginagawa nito. So, kung mapapansin nyo, isa pang napansin ko rito, mayroon siyang ilaw sa likod. Meron siyang, bukas yung ilaw do sa loob. What is the meaning of this? Ibig sabihin,
mayroong tao dyan. Kaya bukas yung ilaw na yan. Kung sinasabi ng mga believers na ito ay isang aparisyon, may napansin ako. Bukod doon sa paglalakad niya, meron siyang anino. Napansin nyo? Ayan o, anino. Anino yan eh. Hindi ko alam kung ano yung suot niya. Kasi nung tinanong ko to kay Boss Benok, sabi niya, may mga nakatira pa naman daw dyan. Na hindi naman daw totally abandoned yan. So parang napabayaan lang, parang ganun. Pero may mga nakatira daw dyan. Hindi ko alam kung yung nakatira dyan ay pari pa din. Or pari pa din ng simbahan na yan. Pero yan lang yung napansin ko may anino siya rito. Ayan o. Mula dito hanggang dito naglakad siya papunta rito. Siguro na-curious siya, no? Sino kaya yun? Siguro nung nakita niya, ay parang nagbablog Sige, alis muna ako. Wala naman ito, parang nagbablog lang ito. So umalis na siya, no? Kaya nung pagbaling nung camera, malamang pumasok na siya sa loob. Yun yung sa akin, para sa akin yun. Pangatlo, ito yung nagpatibay talaga sa akin. Watch this. Dead end pala siya, nakakalito. Laki niya kasi sobra. So, dito kasi may mga nakatira dito kaya huwag tayo maingay. So, dito kasi may mga nakatira dito kaya huwag tayo maingay. Dito, no? Matapos suriin natin yung video clip, ng paulit-ulit. Ito lang yung aking konklusyon, Nakakatakot ba yung eksena? Oo, nakakatakot siya, di ba? Nakakagulat ba yung pagpapakita ng figura? Oo naman. Nakakagulat din naman, di ba? Pero, sapat ba yung ebidensya para tawagin itong multo? Para sa akin, hindi. Di ba? Mas madalas yung possibility na yung nakitang figure ay isang totoong tao na posibleng naninirahan or pansamantalang tumutuloy sa loob ng condemned church na tinatawag nila dito sa Pangasinan. Alam nyo kasi minsan hindi paranormal lang nakikita natin. Kasi minsan hindi lang natin inaasahan na may ibang taong naroroon. At ngayon, gusto ko namang marinig ang opinion nyo. Kung kayo ay nakakita ng mga mapuputing figura sa loob ng mga abandonadong lugar or katulad nito na isang condemned church, ano una nyo maiisip? Kulto? O isang taong nagtatago sa loob? Comment down below kung team skeptic ka ba or team believer ka. Ako po si Boss Moki TV at tatandaan, ang tunay na investigator ay hindi naghahanap ng multo. Hinahanap niya ang katotohanan. Kahit gaano pati ito kasimple at kakomplikado. At palagi rin tatandaan, hindi lahat ng nakikita ay tama at hindi lahat ng tama ay nakikita. Maraming salamat Boss Benok TV sa iyong pagpapahiram ng iyong video. Hanggang sa susunod, please like, share, and subscribe. Bye-bye.